Alright, magandang umaga po sa bawat isa and Happy New Year! Ayan, isa pa po, Happy New Year! Ayan, we praise and thank the Lord na simulan po natin ang unang linggo ng taong 2026 na sama-sama na nagpupuri sa ating Panginoon. And totoo po, yung inawit natin kanina, parang we bless the name of the Lord, hindi lamang sa mga mabubuting bagay, even in times of darkness, ano man yung sitwasyon na ating buhay, this is our lifestyle to always bring back all the glory sa Panginoon sapagkat alam natin that even sa mga panahon ng kalungkutan, pagsubok, ay merong dakilang layunin ang ating Panginoon sa bawat isa. So, ang atin pong title ng pag-aaral ngayong umaga ay From Turmoil to Thanksgiving. So, mabigat ng salitang turmoil, Kala mo parang tumor or mga pagsubok sa buhay, kabigatan, patungo sa pagiging mapagpasalamat. And our key message for today is for us to understand that God redeems His people mula sa iba't ibang klase po ng mga troubles sa ating buhay so that we may give Him grateful praise. So may purpose po pala ang pagliligtas, ang pagtulong ng Panginoon sa atin. At hindi lamang natin i-express yung pasasalamat na yon sa pamamagitan ng ating mga salita, but more so sa pamamagitan ng atin pong buhay. So tayo po munang lahat ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyong umaapaw na kabutihan sa amin. As we look back sa taon ng 2025, it's a story about your goodness that never fails sa aming pong buhay. And here we are, O Lord, we are presenting ourselves to you. May you find us worthy. Nawa po ay patawarin niyo ang aming mga kasalanan at ang banal na Espiritu ang siyang magiging gabay namin sa araw na ito as we study your precious word, Lord. May you speak to us, speak to our hearts, at bigyan mo po kami ng pagpapakumbaba at pagnanais na sumunod sa iyong kalooban. At mapaluwalhatian po nawa ang iyong dakilang pangalan lamang. To you we pray all these things in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, ang pasimula po ng Psalm 107 is actually an exhortation para sa isang pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. And kung atin pong titingnan, bakit ini-encourage ng psalmist na magpasalamat ang mga tao sa atin pong Panginoon? Alam niyo po, ang masarap kapag binabasa natin yung Book of Psalms, this is actually a collection of songs na kanilang inaawit. At karamihan po sa mga awit na ito ay meron pong historical background kung bakit po na-compose, bakit nabuo. So if we will remember, historically, meron pong group of people or generation ng mga Israelites na kung saan ay nakaranas po sila ng exile doon po sa Babylon. So mula sa kanilang sariling bayan, pinilit silang kunin doon para itapon at pagawin ng mga kung ano ng mga trabaho sa ibang bayan. Like for example, in Babylon. And this is something that no one would want to experience sa kanilang buhay. For example, tayo po, kunyari lang naman, nasakop tayo ng China. Wag naman po sana mangyari talaga. Tapos, kunin po tayong mga nandito, dalhin tayo sa China. Pagawin tayo ng mga made in China na, ng mga products po, Iiwan mo yung bahay mo, iiwan mo yung pamilya mo, iiwan mo yung bayan mo na kinagisnan. So this is what's happening back then sa kanila pong karanasan. It was a distressful, it was a terrible, it was an inconvenient and traumatic experience. So yan po basically yung background nito. But on a larger perspective, kapag tiningnan natin ito sa paningin ng ating Panginoong Diyos, yung palang naranasan nilang yon ay bahagi ng disiplina ng Panginoon. Dahil saan? Sa kanilang paglayo, sa kanilang pagkakasala sa atin pong Panginoong Diyos. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. So yung mga bagay na kanilang naranasan noon ay bahagi pa rin ng plano ng Panginoong Diyos upang sila ay turuan. And later on, upang sila ay sagipin. So, kailan po nangyari po ba yung kanilang pagbabalik po sa kanilang bayan? Nung pong mga panahon na nagapi ni King Cyrus, yung pong leader ng Babylon. And interesting kasi noong mga panahon na yon, kakaiba po yung naging tactic ni Cyrus para daw ma-penetrate niya yung Babylon. Dinivert niya yung Euphrates River sa isang klase ng reserva para makapasok po doon sa kanilang territory yung kanyang mga army.
And at that time, dahil feeling ng Babylon, sobrang secure sila dahil ang Euphrates River ay isang river na napakalaki. Feeling nila ay hindi sila mape-penetrate ng kanilang kalaban. So yung kanilang mga leaders nung panahon na yon ay sobrang distracted sa mga festivities. And they left the city unguarded and they left the gates open. At yun po yung naging isa sa history kung bakit daw po napasok ni na King Cyrus ang land of Babylon. At yung mga panahon na yon, nung si King Cyrus na yun namumuno, siya po yung ginamit ng Panginoon upang pahintulutan na makabalik ang mga Hudyo na kung saan ay na-exile sa Babylon. So, nagsimula po yung exile ng mga Israelita noong 608 BC. At tumagal po ito, no, meron yung tinatawag na mga waves. Kumbaga, batch by batch po yung pagpapa-deport sa kanila. No? So, mula 608 BC hanggang sa 538 BC, at the span of 70 years, ganyan po katagal silang talagang itinapon, no? Na-disperse sa iba't ibang mga bayan. So, nung 539, yun na po yung panahon na niredeem ng Panginoon ang kanyang bayan at sila ay inipon muli. At nagkaroon sila ng pagkakataon na makabalik sa Israel. Kaya sinabi po dito sa ating talata, no, give thanks. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Yung salita po dito na give thanks ay nanggaling po sa salitang yada, sa Hebrew word na yada. At ang ibig sabihin po nito ay to praise, to confess, and to acknowledge publicly. So yan po yung sinasabi dito ng psalmist. And this word is often associated with lifting up of hands in gratitude or confession. Kaya pag tiningnan po natin yung Hebrew hieroglyphics, yung representation or yung symbol na ginamit sa salitang praise, nakataas na kamay yung simbolo. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Okay? Kaya we do understand why merong mga sekta na their way of worship is talagang they raise their hands, and that's biblical, no? Siguro iba't iba lang yung mga kinagisnan natin na background, kaya kung bakit meron iba't iba yung way ng natin, iba't iba yung way ng worship. And kung pag-aaralan po natin actually yung salitang Jew, yung po pala mismong salitang Jew, ang pinag-uugatan niya ay yung salitang yada, yung salitang thanks. So sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang Hudyo, andun na po pala yung centrality ng pagiging mapagpasalamat in the religion ng ng Judaism. At naniniwala po ako na isa ito sa malinaw na kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak. Yung tayo po ay maging mapagpasalamat sa Kanya. As in literally sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, and even sa anumang okasyon. Kaya nga po, pansinin nyo, kahit sa mga panahon na meron tayong funeral service, naririnig natin yung salitang pasasalamat. Hindi lang tayo basta nagmo-mourn, hindi lang tayo nag-iiyakan doon, merong pa rin tayong mga bagay na naipagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat ito ang malinaw na kalooban ng Panginoon sa atin bilang Kanyang mga anak. Ano po ngayon yung binanggit na dahilan para sila po ay magpasalamat? Ang sabi dyan, for He is what? For He is good. At paano daw pinakita ng Panginoon yung Kanyang goodness? Sabi dyan, for His mercy endureth forever. So their thanksgiving is because the Israelites experience the goodness of the Lord in His rich mercy. Yung salita po dito muli na mercy, nanggaling naman po yan sa Hebrew word na hesed, which means a covenant love. Pag binasa natin sa English at translate sa Tagalog, parang salita lang siya ng pagkahabag. Bagay na ibinigay sa atin na hindi natin karapat-dapat matanggap, pero pinagkaloob ng Panginoon. Pero mas malalim po pala yung kahulugan ng salita dito na mercy, because it speaks of God's covenantal love. Yung Kanyang steadfast love, yung Kanyang loyal love. Bumabalik po pala ito sa pangako ng Panginoong Diyos nung panahon pa ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At ano yung pangako ng Panginoon kay Abraham, Isaac, and Jacob? Kahit kailanman, hindi niya pababayaan ang bayan ng Israel. Promise niya yun. Kailangan ma-preserve yung lipi ng Israel kasi sa kanila manggagaling ang tinawag na Messiah. Sa kanila manggagaling si Jesus Christ. Kaya pansinin natin, all throughout the history ng Israel, mula pa sa Old Testament time,
God always keeps His promise. Kahit gaano karaming beses lumayo ang mga Israelita. Sa Book of Judges pa lang po, no, natapos natin yung series sa prayer meeting ng Book of Judges, paikot-ikot yung buhay nila. Lumalayo sila sa Panginoon, pero yung steadfast love ng Lord ang palaging umaabot sa kanila. Tuwing nandun na sila sa panahon ng suffering, and they remember the Lord, they call upon the Lord, so the Lord sent people or mga judges para i-rescue yung kanyang mga anak. So yung pala yung reason kung bakit kahit ano mangyari, ibinabalik, pinipreserve, pinupurify ng Panginoon ang bayan ng Israel. So yung thanksgiving dito na sinasabi ng psalmist is not mainly because of the circumstances na finally nakabalik sila sa kanilang sariling bayan, but more so on who God is. So ang focus ng kanilang pasasalamat ay kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa sa kanila pong buhay. Ang tanong, ano po ba yung beauty kapag ka ang focus ng ating pasasalamat ay hindi yung circumstances ng buhay? Ano po ba yung beauty kapag ka ang focus ng pasasalamat natin ay kung sino ang ating Panginoong Diyos? Meron po kaya yung magiging difference? So even in Thanksgiving po pala, hindi siya basta-basta lang natin magagawa. Kailangan magawa rin natin siya ng tama, in a biblical way. For one, kapag ka nakafocus po tayo sa kung sino ang ating Panginoong Diyos, for sure, pasasalamatan natin talaga siya sa lahat ng circumstances. No exemption. Di ba minsan may mga bagay sa buhay natin na parang ang hirap ipagpasalamat? Mapagpapasalamat po ba natin kapag may kamag-anak tayo na binawi ng Panginoon? Is that something that we have to be grateful for? Sa mata ng tao, no. Nawalan ka ba't ka magpapasalamat? Pero kapag nakatuon tayo sa katapatan ng Panginoon, sa karakter ng Panginoong Diyos, lahat yan mailalatag ng maayos at tunay na maipagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya po pala sabi ng 1 Thessalonians 5:18, totoo po pala yon that we have to be thankful literally in everything na nangyari po sa ating buhay. Last year, 2025, meron po bang mga nangyari sa inyong buhay na kung saan ay you are not so grateful for? Lalo na pagpasok ng taon po, December 31, papuntang January 1. For sure, nag-recall tayo ng mga bagay na gusto nating ipagpasalamat. Karamihan lang po ba doon ay mga bagay na mabubuti? Have we ever thanked the Lord even do sa mga bagay na hindi welcome sa ating buhay, pero pinahintulutan ng Panginoon? So kung hindi pa po natin nagagawa yon at nag-focus lang tayo doon sa seemingly good things, hindi pa po huli ang lahat. Gusto ng Lord, ipagpasalamat natin ang lahat ng yan. Pangalawa, hindi lang tayo magpapasalamat sa mga circumstances, but we will be thankful all the time. Kasi alam po natin na never na magbabago ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi magbabago yung kanyang kabutihan sa atin. May isang song na sumisikat po ngayon. Ano ba tayo? Goodness of God po ba yun? Apakaganda ng song. It speaks about the goodness of the Lord na talagang sabi, your goodness is running after, it's running after me. Hahabulin ka talaga ng kabutihan ng Panginoong Diyos. At lahat ng meron tayo sa ating buhay, it all speaks of the goodness of God. So God deserves always our thanksgiving. Sabi ng Ephesians 5:20, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa lahat ng mga bagay. So going back, those who have experienced God's redemption, His goodness and mercy, is encouraged to express their appreciation of God's person and deeds. At sabi, hindi tayo dapat na manahimik lang. Gratitude is the proper response of the redeemed. Naranasan niyo na po bang mag-join sa prayer meeting? Meron tayong portion po doon na kung saan ay binibigyan ng opportunity yung bawat isa na magpasalamat kay Lord. Minsan po ba naramdaman niyo yung may gusto kayong ipagpasalamat pero parang nahiya pa kayo that time or wala pa kayong sapat na lakas ng loob? Kailangan po pala mo-overcome din natin yun. Kasi ang sinasabi ng Biblia, ang tamang pagtugon sa kabutihan ng Panginoong Diyos ay iproklama natin. Huwag nating ikahiya. Kung meron man tayong bagay na dapat ikahiya, ang tanging bagay na yun ay kasalanan. But when we talk about the goodness of God, we have, kagaya nung kinanta natin kanina, shout to the Lord.
Ipagsigawan natin sa mundo yung kabutihan ng atin pong Panginoong Diyos. So napakahalaga po pala ng portion na yan. I believe hindi lamang po natin yan ginagawa sa ating prayer meeting, even sa mga fellowship, no? May mga pagkakataon din na nagsisharing tayo. Take it seriously. Kasi hindi nagmamaliw yung kabutihan ng Panginoon po sa ating buhay, mga kapatid. And actually, yung salita dito na give thanks to the Lord, pag pinag-aralan pa rin natin yung literal na kahulugan, it carries the idea of doing it publicly. So talagang wag tayong mahihiya when we talk about the goodness of God. So hindi lamang po sa congregation of the saints, salamat, kundi isang bagay din na nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit sa harap ng mga hindi mananampalataya. Practice na po ba natin yon kapag may mabuting bagay na nangyari sa ating buhay? Ang bukang bibig natin, salamat po Panginoon. Kahit na ang kaharap natin mga unbelievers, yung parang hindi tayo nahihiya na sabihang, ay, ang banal-banal mo naman. Gusto mong magpasalamat sa Panginoon eh. Not out of magiging man-pleaser ka, pero out of the purity of your heart. Kasi nag-overflowing yung kanyang goodness. And somehow, we can use that as a good testimony and bridge na rin po, no, to reach out other people. Kasi yung mga tao, pag narinig nila, bakit kaya napaka-thankful nito? Minsan kahit parang hindi naman maganda yung nangyari, but you are still thankful, tas vino-voice out mo siya, that can be a means para mag-reach out tayo ng mga tao. For us to speak about the reason why we thank the Lord. So, sana ngayong taon, no, isa yan sa maging practice po natin. Sa mga workplaces natin, ang maging bukang bibig natin, pasasalamat sa Panginoon. Huwag tayong mahiya. Kung meron man taong hindi dapat mahiya, tayo po yun. Lalo na kapag ang ginagawa natin para sa Panginoon. Apakaingay po ng mundo, mga kapatid. Sorry sa term, walang, alam niya na, di po ba? Kung sino pa yung gumagawa ng mali, sila yung maingay. Pero baliktad po pala. Dapat tayo yung mas nagpapakita ng lakas ng loob, especially ng pasasalamat po sa ating Panginoon in this unbelieving world. Now, tingnan po natin yung 4 na larawan dito sa talata. Larawan ng iba't ibang klase ng human distress. At kung papaanong pinakita ng Panginoon yung deliverance sa kanila from verse 4 hanggang 32. Kung atin pong pag-aaralan nitong 107 ng Psalms, it presents 4 representative life situations po, no? And meron tayong pattern na mapapansin na paulit-ulit. Number 1, tinutukoy dyan yung distress na nangyayari sa iba't ibang level or experience ng tao. Pangalawa, yung paglapit nila at paghingi ng tulong sa Panginoon. Okay? Drawing near or cry to the Lord. So number 1, distress, drawing near or cry to the Lord. And number 3 is the divine deliverance. Kung paanong matapos nilang tumawag sa Panginoon, nakita nilang kanilang pangailangan, tumugon ang Panginoong Diyos sa kanyang sariling kapamaraanan. And number 4, the directive to thank the Lord as a proper response sa ginawa ng Panginoon. And isa lamang po ang binibigyang diin nung repetition na ito sa buong chapter. At yun ay walang iba, kundi ang pagiging consistent ng faithfulness ng Panginoon. Regardless of ano man yung kanilang trouble na nararanasan po sa buhay. And at the end of the day, ang gusto ng Panginoon ay maging mapagpasalamat tayo at ibalik po natin sa Kanya ang lahat ng papuri. So number 1 is the lost wanderers, kung saan binigyan sila ng Panginoon ng direction. So sila po yung mga travelers, sila po yung mga nagwa-wander sa desert wasteland na umabot na sila sa point ng kanilang buhay na naubusan sila ng kanilang mga resources. Andun yung kanilang thirst, andun yung kanilang hunger, and they don't have a city to dwell in. There were no inhabited towns or places of refuge where they could find safety, shelter, and provision. So literally, itong mga manlalakbay na ito ay nandun na po sa kanilang life-threatening situations. And kung babangga pa rin po natin sa history ng mga Israel, it could be the time na kung saan ay nagta-travel po sila going to the promised land. Naranasan nila ito, talagang maglakbay sa disyerto. Or it could be the time
na bumalik na sila sa promised land nung sila po ay napahintulutan na bumalik. So either way, pwedeng yun po yung maging picture po nito, their return from captivity. Ito ay naglalarawan ng panahon ng kakapusan, panahon ng pag-aagaw buhay, panahon ng kawalan, kahinaan, panahon na sila ay walang direction sa buhay. Kagaya na lang din po ng realidad ng ating buhay, mga kapatid. Maraming mga tao ang ligaw. Maraming mga tao ang nanghihina, kapos, walang direksyon yung buhay. At ang iba po ay halos nag-aagaw buhay pa. And that is life without God. That is life apart from God. Now, hindi ko po sinasabi na automatic yung mga mahihirap, kaya mahirap ay malayo sa Diyos. At yung mayayaman ay kaya mayaman dahil malapit po sila sa Diyos. Hindi po yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid po. No? What I am saying here is no matter how rich you are and no matter how poor you are, you can still be lost, weak, and have no direction in life without God or apart from God. At isa pa po sa matinding problema nating mga tao is many people seek refuge, sufficiency, and provision by their own way away from the Lord. Thinking na kapag nag-exert tayo ng more effort, kapag mas marami tayong racket, kapag mas marami tayong time para magtrabaho, yun ang magiging kapamaraanan para maramdaman natin yung fulfillment. For us to be filled. Nakakalimutan natin po, mga kapatid, madalas ang sinasabi ng Biblia. Sino po ba ang nagbibigay ng increase? It's God. Example na lamang po sa prinsipyo ng ministry. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6. So sa prinsipyo po ng paglilingkod sa Panginoon, no matter what effort, no matter who did what thing, ang malino na sinasabi po ng Biblia, ang Diyos pa rin po yung nagbibigay ng increase, ng paglago. Sabi, si Apollos ang nag-water, si ano ang nagtanim, pero sabi, kahit ano yung kanilang ginawa, ang nagbibigay ng increase ay ang ating Panginoong Diyos. Going back to Deuteronomy chapter 8:18, nung papasok pa lang ang mga Israelites sa Promised Land, ito yung clear reminder ng Lord. Huwag na huwag ninyong kakalimutan ng Panginoon kapag naroon na kayo sa Promised Land. Sapagkat, sabi po sa verse 18, it is God who gives us the power to get wealth. So lahat ng yon ay nanggagaling po sa ating Panginoon. So yun po palang totoong, let me emphasize the word totoo. Kasi merong mukha kang successful, pero kung hindi naman pala talaga galing sa Panginoong Diyos, that's not true success. Okay? So yung totoong fruitfulness, yung totoong success, is not really about our effort, but it is about God, no? Blessing our works in accordance to His prerogative and purpose and mercy. So, when you find yourselves in a situation na tayo po ay naliligaw, nanghihina, or nasa kawalan or kakapusan, ang lagi po pala nating tamang gawin ay walang iba kundi bumalik sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. Minsan may mga nagtatanong, no, Pastor, tatanggapin pa ba ako ng Panginoon? Ang sarap pong pakinggan ng tanong na yon. Kasi ang sagot, it's always yes. Hanggat meron pa tayong buhay, hanggat meron pa tayong pagkakataon, hanggat nare-realize mo how far you've gone away from the Lord. Remember the prodigal son? Talagang nagpakalayo-layo siya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang sa siya'y naghihirap, at nung siya'y naghihirap na, doon lang siya bumalik sa Panginoon. Exactly what happened to me. Most of you know my own story, kung papaanong sinubukan kong lumayo sa Panginoon. Totoo po, noong mga panahon na yun, ang isip ko, ayoko talagang manatili sa eskas. Pero I can feel God's power na sabi ng Lord, hanggang dito lang ang pwede mong paglayo. Gusto ko magtrabaho sa mas malayo pang lugar. Pero hindi pinahintulutan yon ng Panginoon. Until such time na naipon na lahat ng mga burdens, and I felt that time na para akong nauupos na kandila. Sabi ko, ayoko nang hintayin na mamatay yung apoy. Sabi ko, Lord, itong little spark na to ng kandila, little light, tulungan mo po na mag-alab na muli. At doon, tinuruan ako ng Panginoon na magpakumbaba
at bumalik sa Kanya. Aminin yung naging pagkakamali ko. So whenever we are lost, hanggang buhay pa po tayo, andun yung pagkakataon na bumalik tayo sa ating Panginoon. At yan po yung kanilang ginawa. Sabi sa verse 6, they cried unto the Lord in their trouble. Naliligaw sila, wala silang resources, halos life-threatening na yung kanilang nararanasan. Ginawa nila yung mabuting bagay, yung tamang bagay. They cried unto the Lord. At ano po naging tugon ni Lord? Sabi diyan, He delivered them out of distress. He leads them by a straight way. He leads them to a city of habitation. In verse 9, He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. So, bago yung rescue, ano po yung nauna? Nauna silang tumawag sa Panginoon. So, the point is, mga kapatid, kinakailangan po muna nating makita ang ating kawalan. Kailangan makita natin yung totoo nating kalagayan sa harapan ng Panginoon, yung ating kakulangan. Kailangan nating makita yung ating limitasyon. Kasi tayong mga tao, minsan hanggat meron pa talaga tayong kayang gawin, iniisip natin, hindi natin kailangan si Lord. Pero kapag nakita mo na yung limitasyon mo, doon lang natin naaalala ang Panginoon. Kailangan makita natin yung ating kahinaan in order for us to see the sufficiency of the Lord and for us to come back to the Lord. Kailangan po nating ibaba yung ating mga sarili. And once we learn that, mga kapatid, ito po yung masarap. Doon na kumikilos ang Panginoon. Sabihin ni Lord, okay, natutunan na ng anak ko yung aral na gusto kong matutunan niya. At papatunayan naman ng Panginoon kung gaano siya katapat. The moment na bumalik ka, ipaparamdam niya siya yung pagmamahal niya. Ipaparamdam niya sa iyo yung katapatan niya. So, realization before rescue. Don't expect rescue kung wala tayong realization. Na this year, Lord, gusto ko po tulungan nyo kami sa pinagdadaanan namin problema ngayon. Pero wala tayong realization, wala tayong pagbabalik, walang return. Hindi tayo bumabalik sa Panginoon. So don't expect 2026 to be a year of rescue if this is not your year of realization, mga kapatid. So come back to the Lord. At ano ang directive ng Lord sa verses 8 to 9? Pasalamatan natin ang Panginoon kapag naranasan na natin ang kanyang pag-rescue at provision. So, kamusta po tayo mga kapatid noong 2025? Meron po ba sa atin dito ang nakaranas ng pagiging ligaw? Ni minsan ba sa buhay natin, you know what? Christian life is ganyan po talaga eh. We cannot expect na yung Christian life natin puro pa ganon. Ang reality ng Christian life, we have to understand this, especially yung mga bagong mananampalataya, para hindi tayo magkaroon ng maling connotation na feeling mo kapag ka nandun ka sa down moment, hindi ka naligtas. Kasi ang reality ng Christian life, talagang magiging ganyan. Pero pag nandun tayo sa panahon na down, ang laging magandang gawin, balik ka agad sa Panginoon. Kasi for sure, gagawa ang Lord ng way to remind us kapag malayo tayo sa Kanya. Kasi anak niya tayo hindi niya tayo pababayaan. There's always a discipline kapag ka nagmamatigas tayo ng ulo sa Panginoon. Kapag naranasan mo na yung discipline ng Lord, or huwag mo nang hintayin na maranasan yung discipline. Pag nandyan na yung still small voice ng Holy Spirit, balik na tayo agad po sa ating Panginoon. If last year, nirescue tayo ng Panginoon mula sa pagiging ligaw ng ating landas, this is the year for us to thank the Lord. And we thank the Lord by not going back doon sa lugar kung saan tayo ni-rescue. Naalala ko na naman po yung video nung tupa. Parang bata yata yun. Nasa kanal, kinuha niya yung tupa. Paghatak niya doon sa tupa, takbo yung tupa. Kaso pagtalo niya, balik na naman doon sa kanal. So parang may ganun akong napanood na video. Na minsan, yun yung picture natin. Inalis ka na nga ng Lord eh. Tapos nung feeling mo malaya ka na, pagtalo mo, doon na naman sa pit. So nawa po ang direction ng buhay natin ngayon, hindi na papalayo. Papalapit na tayo sa Panginoon. Pwede po ba yun, ABC family? Yun ang magiging commitment natin kay Lord. Kung ang naalala mo last year, napakalayo ko sa Panginoon, mas sinunod ko yung mga gusto kong gawin. Gusto ko this year, mas ma-please ko ang Panginoon. Kasi nandun na ako sa panganib, pero ang daming beses niligtas ako ng Panginoon last year. That is the best way to thank the Lord. We thank Him not only by mouth. Hindi yun ang totoong thanksgiving. That's part of Thanksgiving. But we thank Him
not only by remembering how lost we are, but by showing in our action and life what the life of a liberated person truly is. So ang tunay na pinalaya ng Panginoon, namumuhay para sa kalooban ng Panginoon. So pangalawang picture na binigay po dito, first is yung picture ng mga manlalakbay na naliligaw ng landas at tinulungan sila ng Panginoon na mahanap ang daan pabalik sa Kanya. Pangalawa ay ang larawan ng mga taong nasa kadiliman, bound in affliction and iron. So sila po yung mga taong nakakulong na naglo-long for freedom. So going back sa ating context, pag binalikan po natin yung time ng captivity, hindi po sila lahat doon ay nakaranas ng same freedom like Daniel, Shadrach, and Meshach, and Abednego. Noong mga panahon na sila ay skillful sila eh. So ginamit sila doon sa saan tawag dito? Hindi ko makuha yung term ko. Ayan, so basta ginamit po sila doon, okay? Pero yung iba po sa kanila, they experience harsh labor. At sabi dito, ano daw po ba yung sanhi kung bakit nila ito naranasan? Sa verse 11, binanggit yung dahilan. Sabi po dyan, they rebelled against the word of God and spurned the counsel of the Most High. So hindi lamang po nila ni-bypass yung malinaw na kalooban ng Panginoon, kundi ayaw nila yung salita ng ating Panginoong Diyos. It's one thing na minsan nalalabag natin eh. And it's another thing na ayaw mo talaga yung salita ng Panginoon. So, the clear reason for their trouble is because of their sin. At ganyan po ang gagawin ng kasalanan sa ating buhay, mga kapatid. Ang kasalanan ay mapang-alipin. Ma-enjoy mo yan ngayon. Pero for sure, at some point of time in your life, andun yung realization na, wait lang, akala ko malaya akong ginagawa yung gusto ko. Mararamdaman mo na kinukulong ka ng kasalanan. Aalipinin ka na ng kasalanan eventually. So we remember before the time of captivity, di po ba, Israel and Judah enjoyed periods of prosperity. Di ba, nahati po sila, North Israel, southern part, yung Judah. So meron silang freedom, na-enjoy nila yon. But because of deep moral and religious corruption, and because of their worship sa mga false gods, because of their disobedience sa divine commands ng Panginoon, sila po ay hinusgahan. Sila po ay dinisiplin ng Panginoon. And that's the reason kung ba't nagkaroon ng forced captivity and exile. Kaya po mga kapatid, sa isang banda, let me give this warning. Mag-ingat po tayo kapag maayos yung takbo ng ating buhay. Yes, maging mapagpasalamat tayo, pero yan yung panahon na mas maging maingat tayo. Bakit po? Kasi yan yung mga panahon na mas madali tayong mahulog sa tukso. We are caught off guard. Yan actually yung mga panahon na mas napapalayo tayo sa Panginoon. Kasi yan yung panahon that we are tempted to think that we don't need God because we are sufficient. Yan yung mga panahon na mas nawawalan tayo ng panahon sa Panginoon. So, if we are right now enjoying prosperity or not prosperity gospel, prosperity, material blessings, or financial success, let me warn you, be very, very careful. Sana po yung blessing na binibigay ng Lord, yan yung maging cause para mas maging malapit tayo sa Kanya. Hindi sana siya maging instrument ni Satan para tayo ay mas maging busy and we find no time para sa atin pong Panginoong Diyos. Naalala ko po noon, sa CBS, kapag kami po ay magkakaroon na ng SEM break, semestral break, mas matindi yung pukpok sa amin ni Pastor Leo ng warning. Kasi ang reality po, yung mga nag-aaral sa seminary, kapag SEM break, doon nagaganap yung mga mas maraming kalokohan. Kasi yung mga estudyante, malaya, lalabas ng Bible school eh. So, free sila na gawin yung ano. And I'm telling you, even in the Bible school, may mga nagaganap na mga bagay na hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari sa loob ng Bible school. So parang ganun din, kapag meron tayong freedom, meron tayong luxury sa buhay, be very careful. Enjoy the blessing of the Lord, but be very careful. So yan yung nangyari sa kanila, no? May freedom sila nung panahon na yon, pero kinalimutan nila ang Diyos.
So ano sabi po sa verse 12? So referring to God, he bowed their hearts down with hard labor. They fell down with none to help. So ang saklap nung nangyari sa kanila. Yung kalunos-lunos na nga, yung kanilang kalagayan, na yung iba sa kanila ay imprisoned, tapos tila ba wala pa silang maasahang tulong mula sa kanilang mga kaibigan or mahal sa buhay. Naranasan nyo na po ba yung ganong sitwasyon, kapatid? Yung antindi na ng pangailangan mo, tapos halos wala kang malapitan. Yung mga taong ina-expect mo na akala mo makakatulong sa'yo, wala rin silang kakayanan ng mga panahon na yon para ikaw ay tulungan. Pero alam niyo po, ang masarap dito sa pinag-aaralan natin, kahit po pala sa mga sitwasyon na yon, meron pa rin kapamaraanan ang ating Panginoong Diyos. Kasi ano sabi po doon sa talata? He. Gusto kong i-emphasize yung He. Si God. Sabi diyan, He bowed their hearts down. Para saan po yun? Ba't yung ginawa ng Panginoon? Upang ibaba ang kanilang mga puso. God crushed them down in order to build them up and break the chain that enslaved them. So ang ganda ng layunan ng Panginoon, no? Talagang dudurugin tayo ng Panginoon bago niya tayo buuin. Kasi kinakailangang ma-break yung bondage of sin na umaalipin po sa atin. At nung panahon na sila po ay lumapit na sa ating Panginoon, naunawaan nila yung kanilang paglayo sa Lord. Verse 13, ito po, another rescue from the Lord. Sabi, He delivered them from their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death and burst their bonds apart. So naramdaman nila nung lumapit sila sa Panginoon ang tulong ng Diyos. Beloved, are you also in bondage to sin? Meron po ba tayong mga kasalanan ngayon na hirap tayong paglabanan? Marahil last year, 2025, pagpasok ng taon na yon, sabi mo, Lord, gusto ko na pong makalaya sa kasalanan na ito ngayong taon. Pero natapos na lang, January to December 2025, you still find yourself in bondage to that sin. Same sin pa din. Same pet sins pa din. Beloved, no addiction, no sin or guilt is too strong for God. But true freedom begins when we see our desperate need for help. The moment we acknowledge the pride crawling in our body, and when we start crying to the Lord in repentance, doon nagsisimula yung totoong paglaya. Ang isa pong taong nakakulong, hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili sa loob ng kulungan. Tama po? Kahit anong gawin niyang pagwawala doon sa loob ng kulungan, wala siyang kakayanan na ipalaya. He must be released by someone with authority. And that is the picture kung paano po natin dapat i-deal yung kasalanan sa ating buhay. Kahit anong laban natin sa ating mga sarili, hindi po natin to kaya. We need to come and ask God for mercy. Because He has all the power and authority to break our bondage from sin. So kapag ito po, I do understand na normal tong maramdaman ng isang mananampalataya, especially yung mananampalataya na namumuhay sa kasalanan. Ang tendency po palagi, ako naranasan ko kasi ito lumayo ka sa Panginoon, lumayo ka sa church. Tama po, totoo. Kasi isipin mo, ayusin ko muna yung buhay ko kasi nakakaya sa Panginoon, nakakaya sa mga kapatid sa Panginoon. Pero the more na lumalayo ka, ano pong napapansin mo? Naayos po ba yung buhay natin? Hindi. Mas lalo lang tayong nababaon sa kasalanan. Alam niyo po, may time na nung umalis din ako sa church, nag-prayer meeting noon. Ang buhay ko, mula grade 4, sa church na po palagi ang buhay ko. Pag prayer meeting, nandyan umaattend. That was the time na wala ako sa prayer meeting. Ang ginagawa ko nung time na yon, nagbabike ako. Dumaan ako dito sa tapat ng church, bukas yung ilaw, nakatingin lang ako nung time na yon. Sabi ko, Lord, hindi ako dapat nandito Dapat nandun ako nananalangin kasama ng church. Kasi iniisip ko noon, pag lumayo ako, ayusin ko muna yung buhay ko, tsaka ako babalik. Pero hindi. Mas lalo lang bumibigat ang kasalanan. So this is what we need, brothers and sisters. Hindi mo kayang i-handle yung kasalanan na yan. You have to come back
in repentance. At doon magsisimula yung totoong paglaya. At kung kayo naman po kapatid ay isa na, saka nakaranas din ng pagpapalaya ng Panginoon, gamitin mo na ngayon lahat ng kalayaan na yan para paglingkuran siya sa iyong buhay. And that exactly what true freedom is. Young people, remember this. True freedom is not being able to do all that you want to do. Kasi yun yung thinking ng mundo eh. Wala yung nanay ko, wala si pastor, wala yung discipler. Woo! Di po ba? YOLO, sabi niya, you only live once, so enjoy your life. Kala ng young people, no, kabataan, ito yung totoong freedom. But no! Ikukulong ka lang yan sa kasalanan. True biblical freedom is to do what pleases God. Yun ang totoong definition ng freedom. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi para sa Panginoon, it's bondage. It's bondage to sin. So true biblical freedom is to do what pleases God. Because that is something that we cannot do nung hindi pa po tayo anak ng Panginoon. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit gaano ka mag-serve, kumanta sa choir, magpiano, kahit nasa loob ka pa ng church, kung wala sa'yo si Jesus Christ, we fall short of the glory of God. Hindi nakakaabot sa Panginoon yung ginagawa natin. So, wala rin palang freedom yun. We cannot glorify God. Pero kapag nasa atin na si Christ, siya yung magpapalaya sa atin, maglilinis ng ating kasalanan, at magbibigay ng napakalawak, unlimited opportunity to use our lives to serve Him. Doon ka palang makakaranas ng totoong freedom. And I realize, karamihan po ng mga masigasig maglingkod sa Panginoon, sila po madalas yung nakakita ng kanilang bondage from sin. Tama po? At nakaka-appreciate what it truly means to be freed by the Lord. So they serve God with all their strength, with all their time, with all their energy, because that is their way to express yung kanilang appreciation sa kalayaan. Freedom in Christ. Kaya pansinin niyo yung mga masigasig maglingkod, meron niyang parang subconsciously, they have that at the back of their mind. Kasi pinalaya na ako ni Lord at ito na lang yung pwede kong magawa sa natitira kong buhay na hindi ko alam kung hanggang saan aabot. So I want to use everything. Kung nasayang yung buhay natin noon, ito na lang yung pagkakataon natin para paglingkuran ng Panginoon. So tayo, we do not know kung 2026 sinong babawian ng buhay sa atin. Hindi po yun joke. That's true. We do not know. So we only have a limited time to serve the Lord. So ABC family, I challenge you, sana itong 2026 will be a year na mas magiging participative tayo and cooperative bilang mga pinalaya ng Panginoon. Let's enjoy our freedom as we serve the Lord together in the different ministries. Lumalawak po ang gawain ng Alpha Baptist Church. At kailangan nating tumayo, kailangan nating sumunod mga kapatid sa panawagan ng Panginoon. Hindi po ito kaya ng iilan lang. Si Pastor, nagbabasketball pa yan. Hindi ko kasi talent yun kaya hindi ko sila masyadong masuportahan doon sa sports ng basketball, no? So, may edad na rin si Pastor para maglaro ng basketball. Kailangan mag-raise ng mga men and women of God para sama-sama nating paglingkuran sa Lord. And I am personally happy to see na sinusuportahan ng ilan sa atin yung Bible basketball, no? Parang sina Carl, sina Phil ata nandun, sina Warren, sina Sed. Salamat sa buhay nyo, sa support na binibigay nyo sa ministry na yun. And even sa iba't ibang mga ministry ng church. So, in that way, let's enjoy the freedom in Christ by serving the Lord together. Hindi lamang sa church, okay? Don't misinterpret me, ha? Hindi lamang po sa church ang paglilingkod sa Lord. Even at your own home, yung mga nanay, yung pag-aalaga nyo ng maigi sa inyong mga anak, if you're doing it for the Lord, that is your service for the Lord. Yung mga lolo't lola po natin, mahina man tayo physically, pero kung araw-araw pinagpipray nyo sina pastor, yung mga anak nyo, yung mga lingkod ng Panginoon, ang buong church, that is your ministry and service to the Lord. So again, if you have been liberated by the Lord, pinalaya na tayo. Nawa po itong 2026 will be a year of gratitude and thanksgiving. Now, let's proceed po sa pangatlo. Ito naman pong pangatlong larawan ay larawan ng mga taong nagdudusa. Hindi naman po basta lang nagdudusa.
Nagdudusa sila dahil sa sarili nilang mga makasalanang pamumuhay. So sila yung mga tao na nagkaroon ng physical illness or suffering because of their sinful choices in life. Now, we have to remember, hindi po lahat ng suffering ay dahil sa kasalanan. Although yun yung thinking ng mga Hudyo, madali silang mang-criticize na, ikaw, kaya ka nagkakasala. Kaya ka nagdurusa kasi may kasalanan ka. Okay, 1 John 1:9 mo na yan. Parang biroan natin dito sa church, no? Yun yung thinking ng mga Hudyo. That's why we remember si Job, nung siya po ay nawalan ng lahat sa buhay, ano po yung inisip ng kanyang mga kaibigan? Mag-confess ka kay Lord kasi may kasalanan ka, kaya may naranasan. Pero hindi yun laging totoo. Okay, may mga bagay na pagdurusa tayong nararanasan na pinahintulutan ng Lord for a purpose. Remember in John chapter 9, the man born blind, sabi doon, merong purpose si Lord kung bakit pinanganak siya na bulag. Para maideklara yung kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nung panahon na yon na siya ay nakakilala sa Panginoon. But we also have to remember na may mga suffering and sickness na direct result ng ating foolishness. Kaya nga po sa James 5:15, no, yung prayer doon, sabi, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. At sabi sa bandang dulo, ginamit yung condition, if they have sinned, they will be forgiven. Kasi may mga sakit na dahil sa katigasan ng ulo po natin. Halimbawa, meron tayong mga unhealthy diet. Kumusta po pala nung New Year? Ayan. Ako nagkasala ako nung Christmas party. Sa dami kasi nung pagkain natin, no, ang dami kong kinuha. Halos hindi ko maubos. Ayan, so, unhealthy diet. O kaya naman, meron kang poor eating habit. Parang pasok din ako dito. Minsan masobra, minsan naman hindi ako masyadong kumakain. Pagpupuyat. Di po ba? Tapos hindi naman natin nababawi the following day. Hindi tayo nag-exercise. Ako na naman to Lazy. Tamad tayo. O kaya may mga abuse sa mga substance. Alcoholic beverages. O kaya baka may naninigarilyo pa po dito Tigilan na po natin yan. O kaya naman sabi mo, hindi na po ako naninigarilyo, Pastor, vape na lang. No. Hindi yun ang alternative kasi sinisira mo pa rin yung baga mo. Ang baga natin, hindi yan dinisenyo ng Panginoon to inhale mga chemicals. Naiipon lang yan dito at sisirain yan ang baga mo pagdating ng panahon. So ano pa yung mga example ng mga ginagawa nating paninira sa ating katawan? Alala ko tuloy si Kuya. Si Kuya, ini-encourage ako ni Kuya na mag-gym sa kanila. Meron po kasi silang gym sa bahay. No? Sabi, Pastor, punta ka lang dito para daw madagdagan yung muscles ko. And hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakapunta po. No? So, salamat Kuya sa yung encouragement. Sana ngayon 2026, maging resolution ko yun. Okay, ano pa yung mga mali natin ginagawa? Overexposure sa phone screen. Pansinin niyo po, mas maraming mga kabataan ngayon nagsasalamin na bata pa lang. Kaya kung gusto niyo magtayo ng business, try niyo yung executive optical, ayan. Mga pa ba yung mga iba't ibang pagawaan ng salamin. Yan po yung sikat hanggang na yan pagdating ng panahon. Okay? Overwork. So sobra sa trabaho. Beloved, may time pa po ba tayo magpahinga? Minsan kung di naman overwork, sobra sa pahinga. Wala nang pangarap sa buhay. Okay? Hayahay na lang. So, marami tayong mga ginagawa sa buhay talaga natin na nakakasira. Now, yung verse 18 po dito, at first reading, akala natin gluttony siya. Pero hindi po pala siya gluttony yung tinutukoy. When we say gluttony, no, parang sobra ka na sa pagkain. Hindi po yan gluttony, no. It's about the inability to eat, actually, as a sign of severe illness and proximity to death. Di ba yung mga halos mamatay-matay na sa sakit, nahirapan na silang kumain. So yun po pala yung tinutukoy niyang verse 18 dyan. Dahil sa kanilang sinful behavior and lifestyle. So beloved, we have to take care of our body because it is the vessel of the gospel. Paano tayo gagamitin ng Panginoon para maipagpatuloy yung kanyang mission kung tayo po ay sakitin? So kaya po pala ganun kahalaga, when we approach Christianity, we approach it holistically, buo. Kasi meron tayong common tendency na isipin natin na ang pagiging Christian ay tungkol lang sa mga kinakategorize natin na spiritual na bagay. Para sa atin minsan, ito lang yung spiritual, ito ay secular. But no.
There's no such thing as secular and spiritual. Kasi Christianity is holistic. Even yung pag-aalaga pala po natin ng ating sariling katawan, yan ay pagpapakita kung sino tayo bilang lingkod ng Panginoon. So sana this year po ay mas maging health conscious tayo, not only for physical health's sake, kundi yan po kasi yung pamaraan natin para ma-preserve yung vessel of the gospel. Kasi ang purpose natin, hindi ka lang magpa-show. Lalo na pagdating ng May, bench body ka doon sa beach, di po ba? So hindi yun. Kundi meron kang spiritual purpose. You want to be healthy because you want to be used by the Lord with all your strength in proclaiming the good news. Naalala ko po, yung seminar na binigay ni Pastor about how to handle your finances. Sabi po doon, the way we handle our finances reflects our spirituality. And that's true. Kung paano tayo nagiging steward ng finances. The same is true with our physical health. The way we take care of our body reflects our spirituality. So alam niyo na, ang spirituality ko mahina. Biglang ganun po, hindi masyado nag-aalaga sa in that area ng aking katawan. So ngayon, ano po yung naging action ni Lord nung umabot sila sa panahon na dahil sa kanilang kasalanan, physically ay na sila, talagang nasa bingit ng kamatayan. In verse 20, it says, He sent His word and healed them. So ang nagpagaling sa kanila ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Beloved, the Word of God is so powerful. Do not underestimate the power of the Word of God because it's the Word of God that creates the whole universe. Let there be light. Let there be everything na nag-e-exist only by the power of the Word of God, Genesis chapter 1 and 2. It is the same Word that calms the storm. Nung sinabi ni Jesus, peace, be still, in Mark 4:39. It is the same word na binitawan ng Panginoon doon po sa centurion, sapagkat sabi niya, Lord, kahit hindi ka pumunta, sabihin mo lang, nananampalataya ako, nagagaling ang aking lingkod. Through the power of the Word of God, Matthew 8:5-13, Luke 7:1-10 po yung account na yun. God's Word can heal broken hearts. God's Word can heal wounded minds. Usong-uso po ngayon yung, ang tawag dito, mental health issue, depression. Okay? We have the Word of God to help us. God's Word can free sinful souls. We have to go back to the Word of God. Ito yung malinaw na panawagan ng Lord sa church, to faithfully proclaim the Word of God. Because only the Word of God can heal. Kahit anong gawin natin sa isang tao, apart from God, mahihirapan po tayong ma-address yung mga issues natin sa buhay. So, the Word of God must be our foundation before anything else. I'm not saying na yung mga ginagawa natin to help people who are mentally disturbed ay mali. But what I'm saying this morning is we have to be biblical in our foundation. Kasi kahit gaano kaganda yung approach ng mga psychiatrists, psychologists, kung wala ang salita ng Panginoong Diyos, hindi yun magiging matibay na pundasyon. At wala yung may tutulong, walang eternal value. Pwede yung makatulong siguro dito lang sa ibabaw ng mundo. But without the Word of God, there is no eternal value. So it's a call for the church to faithfully preach the Word of God because the Word of God heals. It is a call for all believers to trust in the Word of God and to expose ourselves daily sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Many of us got sick last year. Talagang alam niyo po, pag prayer meeting, yung listahan ng sick brethren, di ba? Ang haba. But thanks to the Word of God that heals us. Kaya sana po, pasalamatan natin ang ating Panginoon by taking good care of our body and by using all our remaining strength to serve Him faithfully. Ikaw po kapatid, paano mo gusto ngayong magamit ng Lord ang iyong lakas?
Iwanan ko na po sa atin yung tanong na yun. No? Sana po, before we go home, magkaroon tayo ng personal commitment. I don't know if that's part of our activity po later. No? So sana magkaroon tayo ng personal commitment. Kung gusto mong magamit yung lakas mo in serving the Lord sa choir by singing for the Lord, do so. Do it. Kung gusto mong magamit yung lakas mo sa pagluluto, alam niyo po yung pamamalengke pa lang, no? Sila Ate Beth yan, namamalengke. Sila Ate Lorna, Ate Norly. Pamamalengke pa lang. Si Kuya Bert lalo, nung Christmas party po, no, halos, sabi ko, Kuya Bert, ba't di ka nagsasama ng ano? Siya yung nagbili-bili noon ng mga ano natin sa Christmas party po. Talagang, I can feel yung kanyang physical ano po, no? Pero with all his strength, yun yung kanyang joy in serving the Lord. In Awana Club, kailangan natin ng maraming mga volunteers. Kailangan natin ng mga driver. If God is calling you to help sa paglilinis ng church, why not? Kasi baka nasanay lang tayo na meron tayong binibigyan ng love gift na tagalinis eh. Pero kung ang heart mo, doon ka tinatawag ng Panginoon, why not? Sa Marikina Christian Bible Church, yung pinanggalingan ko, wala silang binabayaran na na tagalinis. Tuwing Sabado, may group of people doon na even sa Hilltop Baptist Church, ganun sila. Pupunta sila sa church, sila yung sama-sama naglilinis tuwing Sabado. So, ganun, I'm just saying, yung kanilang practice po, no? So, anumang way na tinatawag tayo ng Panginoon, sana ay yan yung maging commitment po natin. So lastly, ang last na picture na binigay po dito ay yung mga seafarers na inabot ng violent storm sa karagatan. At ito po ay sumisimbolo ng realidad ng atin pong buhay. Kagaya po nila, no matter how skillful they are sa pagiging mga mandaragat, alam nila yan pagka makulimlim, alam nilang may bagyong darating, alam nilang paano gagawin sa kanilang mga layag, paano sila dadali ng hangin sa direksyon na gusto nilang puntahan. Skillful sila. Pero no matter how skillful po sila, maraming mga bagay sa kanilang buhay ang beyond pa rin sa kanilang control. There are uncontrollable crises that can happen in life. Parang yung conductor, ayan, si Caris ang ating, asama si Caris yan? Conductor, di po ba? Kahit gaano kagaling ang isang conductor, hindi pa rin niya kayang makontrol kung papaanong ipi-play ng bawat musician or instrumentalist yung kanilang mga instruments. Okay? Minsan ba, Caris, may mga times na iba yung command mo, pero ang ginawa ng choir, iba? Ay, hindi lang pala minsan, marami. So, minsan, pasasabihan kami ni Caris, yung mga dynamics ng kanta. Okay? Minsan, kala mo, lakas, yung pala, hina. So, marami mga bagay sa buhay natin na hindi po natin kaya talagang ma-control. But the good thing in this passage, ang binibigyan niyang diin ay yung katotohanan na meron tayong Diyos na nagko-control, nag-o-orchestrates ng lahat ng bagay sa ating buhay. God who can calm the storms ng ating buhay and who can bring us to safety sa ating mga destination. So ang challenge here ay wag po tayo magtiwala sa ating mga sarili lamang nakakayanan. Kasi iniisip natin na magaling ako dito sa part na to I can manage. Kayang-kaya ko to. No, but we should entrust everything to the Lord because God can orchestrate well kahit yung mga unwelcome situations ng atin pong buhay. Minsan po ba, like for example, last year, meron po bang dagok ng buhay ninyo na hinahanap mo pa rin hanggang ngayon ang sagot? Bakit ninyo naranasan? Hanapin natin sa Panginoon. For sure, i-reveal niya yun. Okay? And that's true. As I look back sa buhay ko, kala mo senior citizen. 36 pa lang po ako, no? Okay? Pero marami akong mga nilulook back sa buhay ko na sometimes question ko, Lord, bakit? Bakit kailangan to mangyari? Bakit ngayon to nangyari? Or bakit sa amin to nangyari? Pero totoo, kapag inas mo si Lord for the reason, little by little, bubuin niya yung pieces of puzzles. Merong sagot. Only God can turn the gray sky to blue. Kung nasa gray sky ka ngayon, kapatid, it's temporary. Okay? Meron lang tinuturo ang Panginoon. Meron siyang gustong sabihin sa atin. It could be a call from the Lord. Go back, my son. Pero may tinuturo ang Panginoon. Only God can reveal blessings that are in disguise by our tears and fears. Alala ko si Jen, andiyan si Jen, kumanta siya ng blessings, no?
What if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? Imagine, healing comes through tears. What if the thousand sleepless nights are what it... Ano yung kasunod? Nakalimutan ang lyrics? Makes to know you're near. Ayan. What it takes to know you're near, di po ba? Sleepless nights, pero gagamitin ng Panginoon to know that God is near. What an irony. Pero that is how powerful God is. And I'm sure, kung paano pinaranas yun ng Lord last year, let's expect na more so this year, 2026, yung mga bagyo ng buhay, ipaparamdam ng Panginoon na malapit siya. Okay? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, lumapit po tayo at tumawag tayo sa Panginoon. And once God sees yung humility and yung ating desperate need, He sees our faith, God will surely make a way to calm the storm ng atin pong buhay. So the God who permits the storm is the same God who controls it. Yun po yung masarap doon. And therefore, nasa Kanya lang din po yung sagot upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan, hindi paglipas ng bagyo. But even as we go through, as we sail through sa mga bagyo po ng buhay. Totoo po, no? Ang dami nating mga bagyo ng buhay last year. But we have this peace in our hearts. Kasi ganun mag-provide ang Panginoon ng tulong. Aagapay siya sa atin. So again, ito po yung 4 na representation. Yung mga naliligaw ay binigyan ng Diyos ng direksyon. Yung mga nakakulong ay binigyan niya ng kalayaan. Yung mga may sakit ay binigyan niya ng pagpapagaling. At yung mga nangangailangan ng tulong sa panahon ng bagyo ay sinagip ng atin pong Panginoon. At ang huling-huling binibigyan po niyan, thirdly, in verses 33 to 42, is the sovereignty ng Panginoon sa lahat ng circumstances. Ilan sa mga bagay na, pansinin niyo po ito, amazing, na binanggit po dito na ginagawa daw ng Lord. Sabi diyan, God can turn rivers into desert, and deserts into pool. So, ang Lord lang yung may power na ganyan. Hindi po yun magic. It's God's power. And even, di ba, nung dinivide nga yung Red Sea, talagang, that was so amazing. He humbles the proud and lifts the needy. So, ang Diyos ang gumagawa po niyan. When we talk about history, when we talk about control of nature, when we talk about any human affairs, lahat po yon ay under the sovereign control ng ating Panginoon. God is not reacting sa mga sa mga events gaya nating mga tao. So tayo pag may nangyari, doon lang tayo nagre-react kung anong gagawin po natin. No. God is the one overruling. God is the one who permits, and God is the one who directs, because God has all the authority and commands. At sa lahat ng ito ng ginagawa ng Panginoon, ang kanya pong layunin ay mabuti. It's always just and gracious. Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Kaya ang tamang pagtugon po ay hindi questionin natin ang Panginoon. Lord, ba't mo ito ginawa? Or magkaroon tayo ng doubt. Or sisihin natin, Lord, dahil sa'yo. Naalala niyo si Mary and Martha? Lord, kung wala ka dito kaya namatay si Lazarus. So we don't blame God. Kundi the proper response, as we understand the sovereignty of the Lord, is to trust Him completely and to thank Him wholeheartedly. So yan yung wise response. Ano pong sabi sa bandang dulo? Verse 43, whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. Kung magiging mapagmasid po tayo sa ating paligid, and if we will observe by faith, we will discover that literally everything around us, nangungusap po ang Panginoon patungkol sa Kanyang pagmamahal, patungkol sa Kanyang kapangyarihan, patungkol sa Kanyang katapatan, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang presensya, at sa Kanyang karunungan. Kahit yung simpleng mga bulaklak na ito na inaalay natin tuwing linggo, it speaks of the wisdom of God, it speaks of the beauty of God,
It speaks of the power of God. It speaks of the creativity of God. It speaks of our Creator. Look around you. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Masasabi mo ba na may Diyos? Yan. Amen! Tama po, ba't parang ayaw nyo maniwala? Grabe naman po kayo sa katabi nyo ngayon, no? Meron. Lahat yan. It speaks about who God is. At nawa po ngayong 2026, this will be a year of observance. This year, we will be more wise, not in worldly sense, but in biblical sense. We will be more wise to see the hand of the Lord in every details of our lives. The hand of the Lord, kapag tayo ay napapalayo, no? Inaabot niya tayo papalapit at pabalik sa Kanya. And no matter what form of troubles takes, it could be pagiging lost, bondage, sickness, and fear, the steadfast love of the Lord never fails. And the proper response of the redeemed is a lifestyle. Again, a lifestyle. A lifestyle of grateful praise. Let's pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa paghahayag ng iyong buhay na salita ngayong umaga. Kulang po ang aming oras para ikaw ay pasalamatan. To dig deeper sa iyong goodness that overflows, that's running after us. And ilan lamang po ang mga area ng buhay na ito na aming natalakay. Marahil meron po sa amin dito ang may mga area pa ng buhay that is unknown to many, na pakiramdam nila ay sila lang po yung may ganong pinagdadaanan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming abutin, isalba, as we come to you with humility in our hearts, at tulungan niyo po kami ng aming mga buhay ay maging song of praise, will be a psalm of praise, that whenever people will look at us, ang makikita po nila ay merong totoong Diyos na aming sinusunod, sinasamba, at nagbibigay ng totoong purpose and meaning and satisfaction sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Mahal ka po namin, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng papuri sa iyong dakilang pangalan lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.